Mga ka-sports, may malupit na pasabog ngayon sa mundo ng Gilas Pilipinas. Si Matthew Wright mismo nagsalita na raw tungkol sa palakasan sa Gilas selection. At ang mas malala, may nagsasabi raw na kahit A-team ng Gilas, mahihirapan kung SEA Games officiating ulit ang PEG. At hindi pa dyan nagtatapos mga ka-sports, posibleng masuspend daw ang buong Thai Basketball Federation dahil sa issue ng daya at kontrobersiya versus Gilas. Legit ba ito? May basihan ba? O haka-haka lang? Humanda kayo dahil bubuksan natin ang lahat ng detalye. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Matthew Wright palakasan daw sa Gilas. Unang usapan, ito ang nag-trending ang pahayag ni Matthew Wright kung saan tila may banat sa favoritism at palakasan sa pagpili ng lineup ng Gilas Pilipinas. May mga players daw na hindi nabibigyan ng tsansa kahit man deserving ito. Meron namang parang untouchable kahit hindi ganon ka-effective. Ang punto ni Matthew Wright, hindi raw lahat ng napipili ay dahil sa sistemang pang-basketball. Minsan daw dahil sa koneksyon, pangalan o dating reputasyon. At ito kahit dati pa, issue na ng Gilas. Kung iisipin natin ilang beses na rin itong naging chismis sa PBA at national team, di ba? Pero kapag si Matthew Wright na ang nagsabi, ibang usapan na yan. Kasi galing mismo sa loob. Ang tanong, tama ba siya o bitter lang? Comment agad sa baba mamaya. Dito naman tayo sa ibang segment. Team A ng Gilas hindi kakayanin kung SEA Games ulit. May nagsasabi rin ngayon kahit strongest lineup ng Gilas baka mahirapan kung SEA Games officiating pa rin ang mangyayari. And legit naman yung takot na yon. Bakit? Dahil SEA Games ref kakampi daw ng Thailand. Physical sa kanila, teka lang sa Gilas. Technical sa simpleng protesta at one-sided free throws daw. Kaya kung ganun ulit ang senaryo, kahit may kay Soto ka pa, JB, GMF, Ramos, Kiambao, maluluto ka pa rin kung kalaban mo hindi lang players kundi ang kanilang sariling sistema. Pero syempre iba pa rin kapag Gilas ang kalaban mo. Sa ibang segment natin, FIBA possible sanctions daw versus Thailand Federation. Ito ang pinakamalupit na usap-usapan ngayon. Posible raw masuspindi o maimbestigahan ng Thailand Federation dahil may tatlong rason. Unang-una, questionable officiating. Pangalawa, hostile environment versus Gilas. Pangatlo, alleged manipulation and bias. Kapag FIBA na ang gumalaw, hindi po biro iyan. Dahil nga pwedeng masuspende ang federation, mavan ang kanilang mga referees, makakamulta sila, at strip hosting rights. At kung mangyari yan, solid na hustisya para sa Gilas Pilipinas at sa buong Pinoy fans. So ngayon mga ka-sports, ang tanong ngayon, agree ba kayo kay Matthew Wright na may palakasan sa Gilas? Sa tingin nyo ba talaga mga ka-sports kahit Team A mahihirapan daw sa SEA Games kung lutuan ulit? At dapat bang masampahan ang Thailand sa ginawa nilang pandaraya? Isang malaking laban hindi lang sa court kundi sa sistema. Mga ka-sports, like, share, and subscribe at tandaan, dito walang daya. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!